Na-amaze ako sa kwento niya na bukod sa sinasahod niya dito sa Korea, kumikita din pala siya ng $6,000 sa YouTube buwan-buwan. Alam ko, mapapatanong talaga kayo kung naniniwala naman ako kaagad sa sinabi niya. Good morning! Sa video na to ay pupunta kaming dental clinic sa Gangnam Seoul dahil nagpasama ang kaibigan kong magpatingin ng kanyang ngipin. Nasira kasi ang ngipin niya nang maaksidente siya sa e-bike nung mga nakaraan. Nagkataon namang pareho kaming walang pasok at umandar na naman ang pagkabagot ko sa kwarto. Kaya ko lang din siya sinamahan dahil nangako siyang ililibre niya ako ng lunch pero hindi ko lubos akalain na pati hapunan sinagot niya na rin. Tamang-tama nga lang ang pagdating naming pareho sa bus stop sa oras ng usapan. Sakto rin ang magkita kami saka rin dumating yung bus na sasakyan namin. Yung bus natin. Kaya hindi na kami nagantay pa ng ilang minuto. Dito sa loob ng bus ay nag-uusap kaming dalawa ng mga bagay-bagay at nagmamarites na rin sa iba. Normal lang naman yon. Nung umpisa, mahina lang yung boses naming pareho. Pero nung kalaunan, masama na ang tingin sa amin ng iba pang mga pasahero. Saka lang namin na-realize na malakas na pala ang aming boses. Kaya sa hiya namin, hindi na kami umimik at nagtinginan na lang. Siguro kung malapit lang kami sa driver's seat, baka sinita na rin kami. Ganito kasi dito. Bawal na bawal ang mag-ingay sa mga public transportation. At minsan akong nasita ng driver dahil sa lakas ng boses ko habang kausap ko ang misis ko. Hindi naman abot sa 15 floor to eh. Ito, katabi, sabi, di ba? Ayun no, smile. Nung matuntun na namin ang klinik, naghanap muna kami ng makainan dahil lagpas alauna na nang marating namin ang lugar. Sa kainan naman ay nalilito kami sa aming o-orderin baka kasi maramihan ang serving. At masasayang lang pag di namin naubos. Hindi na rin kami nag-attempt na magtanong pa sa mga waitress para di naman kami ma-stress. Magaling naman palang mag-English. Nanghuhula pa kami sa kamahalan kasi ng price na halos times 2 na sa mga kadalasang presyo. Sa katulad ng kinain namin dito kapag sa ibang kainan kami kumain. Salamat sa libre, brother. Subalit bawing-bawi rin naman sa side dish dahil may macaroni salad pang kasama at bagong-bago rin ang kimchi nila kaya manamis-namis pa. Moving forward, umakyat na kami sa clinic na nasa 15th floor at hinanapan kaagad siya ng appointment. Akala naming pareho na titignan pa lang yung sitwasyon ng kanyang ngipin. Maya-maya, tinawag na siya at diretsong binunutan na kaagad. Ganon pala dito, basta may pambayad ka ng daladala, wala nang paligoy-ligoy pa. Binunot kaagad yung dalawang ngipin niya na naputol nung nadisgrasya siya. Nilagyan na rin kaagad ng tox at nuts para pagbalik niya ay ikakabit na lang yung bolt saka yung bagong ipin. Ang bilis nga lang nilang natapos. Kahit marami ang mga customer, halos di man lang kami nagantay ng matagal bago ma-entertain. Habang nasa loob naman siya, may nakausap akong isang kababayan na factory worker din na nakatabi ko sa upuan sa waiting area. Na-amaze ako sa kwento niya na bukod sa sinasahod niya dito sa Korea, kumikita din pala siya ng $6,000 sa YouTube buwan-buwan. Na-inspire ako lalo sa sinabi niya, kaya ipupursige ko talaga itong pagbablog kahit na napakabagal ng pag-usad ko sa industriya na to. Alam ko, mapapatanong talaga kayo kung naniniwala naman ako kaagad sa sinabi niya. Pero oo, dahil pinakita niya sa akin ang mismong YouTube studio niya at doon ko nakita ang balance sa account niya. Marami siyang binahagi na magagamit ko rin habang ako'y nagsisimula. Pero siya mga paps, halos wala pang 1 taon ang channel niya. Pero ganun na siya kumikita. Nung pauwi na kami, tinuturo ko na sa kaibigan ko kung ano-ano pang ruta ang pwede niyang subukan sa next station niya. Hindi kasi siya gaanong lumalabas dahil may trabaho sila hanggang linggo. Ganun kalakas ang company nila. Kaya hindi niya kabisado ang pag-commute dito. Hanggang makarating na kami sa lugar namin, di pa rin ako makamove on sa sinabi ni kabayan na YouTuber. Grabe, sana ay iblis pa siya lalo at magtuloy-tuloy ang paglaki ng channel niya. Ginabi na rin kami na makarating kaya kumain na muna kami bago magsipag-uwian sa kanya-kanya naming company. Papsi nga pala ang patrol ng mga gwapo.